Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang A Bug's Life. Halina't simulan na natin. Sa isang maliit na kolonya ng mga langgam sa tabi ng lawa, maraming langgamang nananatiling abala buong araw. Dapat silang mangolekta ng sapat na pagkain bago matapos ang oras. Ngunit ang pagkain na ito ay hindi para sa kanilang sarili. Ang mga langgam ay maaaring ang pinakamasipag na manggagawa ngunit hindi sila ang pinakamatalino pagdating sa pagkamalikhain. Sinusunod nila ang parehong mga lumang tuntunin ng pag-aani ng pagkain at madaling matarante kapag nawalan sila ng daan. Gayunpaman, iba si Flick. Habang ang ibang mga langgam ay namumulot ng paisa-isang butil, mas gusto ni Flick na mag-imbento ng harvesting machine. Nagmamadali siyang ipakita ito kay Prinsesa Ata. Ang mga langgam ay kailangang kumuha ng pagkain para sa kanilang sarili at para sa mga tipaklong na nagbabanta sa kanila bawat taon. Maaaring palakasin ng makina ni Flick ang proseso ngunit walang nakakaunawa sa kanyang punto. Sa halip na humanga, pinagalitan ni ate si Flick dahil sa hindi kinakailangang gulo. Sinusubukan ni Flick na ipaliwanag kung paano nagdudulot ng mga revolusyon ang kanyang mga imbensyon. Ipinakita rin niya kung paano gumawa ng maliit na teleskopyo. Gayunpaman, mas gusto ng mga langgam na sundin ang magagandang lumang tradisyon. Nakita nila ang pagkamalikhain ni Flick na isang banta sa kolonya at hiniling sa kanya na umalis. Gustong-gusto ng nakababatang kapatid na babae ni ate na si Dot ang teleskopyo na ginawa ni Flick. Nagtataka si Dot kung paano makakapag-isip si Flick ng ganoon habang nakikita ni Dot ang kanyang sarili na walang silbi. Nang marinig ito, kinuha ni Flick ang isang bato at hiniling kay Dot na ituring itong isang maliit na binhi. Maaaring ito ay maliit ngunit isang araw, ito ay lalago at magiging isang napakalaking puno. Katulad nito, magagawa ni Dot ang isang malaking bagay balang araw. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng tunog ng mga busina. Ito ay isang babala sa pagdating ng mga tipaklong. Nagmamadali ang lahat sa loob ng kanilang burol ngunit naiwan si Flick. Inakyat niya ang alay na bato para itapon ang pagkain at saka tumakbo patungo sa burol ng langgam. Sa pagmamadali, hindi niya sinasadyang iniwan ang kanyang makina malapit sa bato. Tumama ito sa bato at lahat ng pagkain ay nahulog sa tubig. Matapos makapasok sa burol, sinubukan ni Flick na sabihin ang lahat kay ate ngunit hindi niya ito pinakinggan. Biglang nagsimulang manginig ang lupa. Dumating na ang mga tipaklong. Galit na galit sila sa kawalan ng pagkain at masira sa loob ng anthill. Ang mga kawawang langgam ay nagsimulang tumakbo upang iligtas ang kanilang mga buhay. Ang pinuno ng mga nanghihimasok na si Hopper ay lumakad papunta sa prinsesa at humingi ng pagkain. Sinubukan ni ate na ipaliwanag na wala siyang nagawa, ngunit sinabi sa kanya ni Hopper ang unang tuntunin ng pamumuno, kasalanan ng pinuno ang lahat dahil nabigo siyang gabayan ng maayos ang kanyang mga tagasunod. Ang Hopper ay nagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga langgam para sa pagkolekta ng pagkain ngunit sila ay mawawalan ng oras upang mangolekta para sa kanilang sarili. Walang pakialam ang masamang tipaklong kahit mamatay sa gutom ang mga langgam. Hinawakan din ni Hopper si Dot upang takutin ang mga langgam at si Flick ay lumakad pasulong upang iligtas siya. Namangha si Hopper sa tapang ni Flick. Gayunpaman, wala sa iba pang mga langgam ang nang-ahas na magsalita at tinanggap na lang nila ang mga utos ni Hopper. Ang mga tipaklong ay umalis at nagbabala na babalik bago ang unang pagulan. Ipinatawag si Flick sa korte ng mga langgam at pinagalitan ng husto. Hindi man lang nasiraan ng loob si Flick at ipinakita ang kanyang pinakabagong plano. Iminumungkahi niya na maglakbay sa kabilang baybayin ng ilog at maghanap ng iba pang mga bug. Ang ilan sa kanila ay maaaring sumang-ayon na tulungan ang mga langgam sa pakikipaglaban sa mga tipaklong. Ang pag-alis sa isla ay bawal para sa mga duwag na langgam kaya nagboluntaryo si Flick na tapusin ang gawaing ito ng mag-isa. Alam ni ate na hindi na siya makakaligtas sa paglalakbay na ito ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang maalis si Flick at ang kanyang mga kalokohang ideya. Pinayagan niya si Flick na isagawa ang kanyang plano. Inayos niya ang kanyang mga gamit at naghanda para umalis sa isla. Ipinagdiriwang ng mga langgam ang kanyang pag-alis at ipinapalagay ni Flick na ang mga langgam ay masaya para sa kanya. Ang tunay na naniniwala sa kanya ay si Dot at nais niyang swertihin si Flick sa paghahanap ng ibang mga bug. Tama talaga si Flick, mayroong isang grupo ng iba't ibang uri ng mga bug na naninirahan sa kabilang panig. Mayroon pa silang circus kung saan ang isang mahuhusay na grupo ay nagsasagawa ng mga mapanganib na trick. Kabilang dito ang isang black widow, isang clumsy beetle, isang chubby caterpillar, 2 pillbugs na palaging nag-aaway, isang stick bug na nagsisilbing props, isang male ladybird, isang matandang mantis, at ang kanyang asawa na isang magandang gamo-gamo.
Ang grupong ito ay tinanggap ng PT, isang pulgas na nagmamay-ari ng Serco. Sa kasamaang palad, ang Serco ay nawawalan ng panauhin at patuloy na sinusubukan ng PT ang mga bagong stunt upang makakuha ng atensyon. Tinawag niya ang lahat ng kanyang mga empleyado at nag-set up ng isang stunt kung saan ang salagubang ay kailangang dumaan sa isang nasusunog na trail sa tulong ng iba pang miyembro ng grupo, ngunit lahat sila ay nakapiring at mayroon lamang 15 segundo. Nabigo ang stunt at sa halip na salagubang, ang PT ay na-stuck at nasunog ang sarili. Nagalit talaga siya at pinaalis ang buong grupo ng Serco. Umupo ang grupo sa isang bar sa loob ng lumang lata at pinag-uusapan ang paghahanap ng ibang trabaho. Nakarating na rin si Flick sa bar at nagsimulang maghanap ng matitinding surot na makakatulong sa kanya na labanan ang mga tipaklong. Biglang isang grupo ng mga bubuyog ang nagsimulang mangbuli sa Ladybird dahil sa kanyang pambabaeng itsura. Na-trigger ang grupo ng Serco at nagpapanggap na mga dalubhasang mandirigma para bantaan ang mga bubuyog. Biglang nawala ng balanse ang lata at lahat ay gamulong. Nang muling tumayo si Flick, ang una niyang nakita ay ang grupo ng Serco at napagkakamalan silang mga dalubhasang mandirigma. Ipinaliwanag niya kung gaano niya kailangan ang mga ito. Naniniwala ang circus group na talent hunter si Flick kaya agad itong sumama sa kanya. Samantala, sa isla, nagkakasakit ang mga langgam dahil sa patuloy na pagtatrabaho. Wala silang pag-asa na bumalik si Flick o magdala ng matitinding surot. Nang makita siyang muli, nabigla ang mga langgam. Ang mga circus bug ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga mandirigma na tutulong sa kanila na patumbahin ang mga tipaklong. Ang mga langgam ay nagsimulang maniwala sa kanila at gumawa ng isang welcome party para sa kanila. Hindi kinukuha ni Flick ang kredito at salamat kay ate sa pagtitiwala sa kanya, ngunit hindi niya alam na pilit lang siyang pinalis ni ate. Ang ibang mga langgam ay walang kaalam-alam sa buong sitwasyon at nagpapakita ng kanilang paghanga sa mga mandirigma. Talagang naaantig ang grupo ng Serco at nakonsensya sa panlinlang sa mga kawawang langgam. Tinawag nila si Flick para sa isang emergency na pagpupulong at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Ang mga bug ay gustong umalis kaagad at si Flick ay patuloy na nagmamakaawa sa kanila na manatili. Ayaw na niyang matawag ulit na talunan. Napansin sila ni Dot at sinusundan sila para kumbonsihin ang mga bug. Bigla silang sinalakay ng malaking maya. Si ate at iba pang mga langgam ay umabot din doon at nababahala para kay Dot. Sa kabutihang palad, ang grupo ng Serco at si Flick ay nagtagumpay sa pagliligtas sa munting langgam. Talagang nagpapasalamat si ate at humingi ng paumanhin kay Flick sa hindi niya pagtitiwala sa kanya. Binigyan ni Flick ang mga langgam ng bagong pag-asa at bagong ambisyon. Ang mga salitang ito ay nag-uudyok kay Flick na magplano ng bagong diskarte. Humihingi siya ng tulong sa iba pang mga bug sa paggawa ng isang peking ibon na maaaring gamitin upang takutin ang mga tipaklong. Tumanggi ang mga bug noong unang ngunit napansin nila ang pagtitiwala sa kanila ng mga langgam. Ang mga bata ay humihingi ng kanilang mga autograph at nais na maging mga mandirigma tulad nila. Sumang-ayon ang mga bug at sinimulan ni Flick na isagawa ang kanyang plano. Ipinaliwanag nila ang mga blueprint sa mga langgam at lahat ay nakikilahok sa pagbuo ng ibon. Gumagamit sila ng mga patpat upang gawin ang istruktura at takpan nito ng mga nahulog na dahon. Pagkatapos ng test drive, inilagay nila ito sa isang butas ng puno. Pinapabuti ng aktibidad na ito ang relasyon ni Flick at ate at nagsimula silang magkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Samantala, tinatangkilik ng mga tipaklong ang tag-araw sa isang bar na itinayo sa ilalim ng isang sombrero. Ipinadala ng ibang miyembro ang kapatid ni Hopper para kumbonsihin si Hopper na iwan ang mga langgam, dahil mayroon na silang sapat na pagkain. Hindi nila kailangan ng walang lasa na mga butil na nakolekta ng maruruming langgam. Tinitipon ng Hopper ang lahat upang maunawaan nila ang punto. Ang layunin ng pagpunta sa anthill ay hindi pagkain. Ito ay upang panatilihin ang mga langgam sa kanilang limitasyon. Ang mga langgam ay mas mabilis na dumami at madali silang hihigit sa bilang ng mga tipaklong. Kapag napagtanto nila ang katotohanan ito, mananalo sila laban sa kaaway. Sa makatuwid, ang mga tipaklong ay dapat panatilihin ang mga ito sa takot. Bumalik sa isla, lahat ng paghahanda ay tapos na. Ang mga langgam ay abala sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay kaya pinayagan ni Flick na umalis ang grupo ng Serco, ngunit ayaw nila. Nakuha nila ang labis na pagmamahal mula sa mga langgam at nais nilang tumayo sa tabi nila hanggang sa matalo nila ang mga tipaklong. Gayunpaman, ang masayang sandali na ito ay hindi nagtagal.
Bumusina para ibalita ang pagdating ng mga tipaklong ngunit ito pala ay si PT. Siya ay dumating upang ibalik ang kanyang koponan sa Circo dahil ang huli nilang palabas ay isang malaking tagumpay. Inihayag ng PT ang pagkakakilanlan ng mga tinaguriang mandirigma at sinisisi ng mga langgam si Flick sa panlilinlang sa kanila. Tinawag siya ng Reyna na makasarili dahil hindi pa siya nakakita ng langgam na iniisip ang kanyang sarili bago ang kolonya. Inutusan ni Ata ang grupo ng Circo na umalis kaagad kasama si Flick. Hindi na sila susunod sa mga plano at muli silang mangangalap ng pagkain para sa mga tipaklong. Pagsapit ng kinaumagahan, narating ng mga tipaklong ang burol. Nagagalit sila sa nakikitang ilang butil lang na nakolekta para sa kanila. Pinipilit ng Hopper ang mga langgam na mangolekta muli ng pagkain at hindi sila pinayagang kumain o magpahinga. Si Dot at ang iba pang mga bata ay nagtatago sa loob ng kanilang clubhouse at narinig ang plano ng Hopper. Papatayin niya ang Reyna para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging makapagliligtas sa kanila ngayon ay si Flick. Nagmamadaling umalis si Dot ngunit inatake siya ng isang tipaklong at itinulak siya palabas ng bangin. Sa kabutihang palad, sa wakas ay natutong lumipad si Dot at nagmamadaling hinanap si Flick ngunit ayaw nang bumalik ni Flick. Tinanggap niya ang pagkatalo at itinuturing ang kanyang sarili na walang silbi. Pumulot ng bato si Dot at inilagay sa tabi ni Flick para ipaalala sa kanya ang sinabi niya. Ang isang maliit na buto ay maaaring maging isang malakas na puno. Naunawaan kaagad ni Flick ang punto at nagmamadaling bumalik sa anthill. Ang plano ay upang gambole ng mga tipaklong sa isang circus performance at dalhin ang Reyna sa isang ligtas na lugar. Samantala, dadalhin ni Flick at ng mga bata ang pekeng ibon. Tinawag ng Mantis ang Reyna upang magboluntaryo bilang bahagi ng isang magic trick. Sa ganitong paraan, itinago nila ang Reyna at sinenyasan si Flick na pakawalan ang ibon. Sa kasamaang palad, ang ibon ay na-stuck sa mga sanga at nagsimulang hinanap ni Hopper ang Reyna. Nagsimulang ipaliwanag ni Mantis ang kanyang magic trick upang makakuha ng ilang oras at nagtagumpay si Flick sa pagpapalipad ng ibon. Lahat ng langgam ay nagkukunwaring takot at tumatakbo. Nagmamadali rin ang mga tipaklong upang iligtas ang kanilang buhay. Ang bagay ay nangyayari ayon sa plano ngunit pagkatapos ay sinira ni PT ang lahat. Gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang circus show at sinindihan ang fire stick. Hindi sinasadyang nasunog ang ibon at bumagsak sa lupa. Nabunyag ang plano ng mga langgam at hindi nasisiyahan si Hopper na malaman ito. Inutusan niya ang isang tipaklong na parusahan si Flick sa kanyang pagtayo laban sa kanila. Tinatawag sila ng Hopper na isang species na mas mababa kaysa sa dumi at inutusan silang tandaan ang isang aral na ang mga ideya ay lubhang mapanganib na mga bagay. Ang mga langgam ay walang isip, mga talunan sa lupa, at inilalagay sa mundong ito upang pagsilbihan ang mga tipaklong. Muling tumayo si Flick at itinanggi ang pahayag ni Hopper. Ang mga langgam ay hindi sinadya upang pagsilbihan ang mga tipaklong. Nakita niya ang mga langgam na gumawa ng magagandang bagay. Taon-taon, kahit papaano ay nakakakuha sila ng pagkain para sa kanilang sarili at para sa mga tipaklong. Kaya sino ang mas mahinang species? Ang mga langgam ay hindi nagsisilbi sa mga tipaklong. Ang mga tipaklong ang nangangailangan ng mga langgam. Ang mga salita ni Flick ay gumising sa lahat ng langgam mula sa pagtulog ng pagkaalipin. Lahat sila ay umaatake sa mga tipaklong at pinalayas sila, at si Hopper na lang ang naiwan. Binuhat siya ng mga langgam at inilagay sa loob ng isang kanyan. Biglang kumulog ang mga ulap at umulan. Lahat ng langgam ay nagmamadaling magtago. Isinasaalang-alang ito ni Hopper bilang isang pagkakataon upang makaganti at lumipad palayo kasama si Flick. Sinusundan siya ng grupo ng Circo ngunit hindi siya mapigilan. Sa wakas, ay nailigtas ni Ate si Flick at bumagsak sila sa lupa. Ngunit nahabol pa rin sila ni Hopper. Sinabihan ni Flick si Ata na magtago habang niloloko niya si Hopper na makalapit sa pugad ng ibon. Pinulot ng ibon si Hopper at pinakain sa maliliit nitong mga inakay. Sa wakas, wala na ang mga tipaklong at oras na para sa pagdiriwang. Nagpapasalamat si Ate sa grupo ng Circo sa pagbabalik sa kanila ng kanilang kalayaan at dignidad. Bukod dito, ang lahat ay nagbibigay ng malaking palakpakan kay Flick para sa kanyang katapangan at dedikasyon. Nakuha na rin ni Ata ang trono ng Reyna at mamumuno sa matapang na kolonya ng mga malikhaing langgam. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.